kabila ng sunod-sunod na karahasan kung saan biktima ang ilang politiko at kanilang mga taga-suporta, mas mababa pa rin daw ang mga kaso ng election-related violence ngayon kumpara noong 2010. Ayon yan mismo sa COMELEC at PNP, patuloy naman ang pagtutok ng mga otoridad sa 16 na areas of concern at pinag-aaralan na rin kung madadagdagan pa ang mga ito. Inihayag din ng PNP na nasa 48 na lang ang mga private armed group na kanilang i-dismantle kumpara sa mahigit 100 noong 2010. Ang mga nasabing grupo ang itinuturong nasa likod ng ilang election-related violence. Ang mga insidente ng karahasang posibleng may koneksyon sa election 2013, pag-uusapan natin kasama si Maring Winnie Monsod. At ano-ano nga kaya ang ginagawa ng PNP kaugnay ng mga election-related violence sa bansa? Pag-uusapan po natin yan kasama si Professor Winnie Monsod. Good morning, Maring Winnie. Good morning, Ivan. Good morning, mga kapuso. Alam nyo remember in 2010, ang plano ng PNP is lalabagin lahat, totally dismantle all the private armies. Question, have they really been dismantled? May report dito na merong baka na-dismantle o konti na lang. I want to know kasi may hotspots pa tayo Ang ibig ng hotspots na yun, may private armies yun because that's where the violence is. At saka, alam nyo mga kapuso, meron akong problema sa pagme-measure nila ng election-related violence. Kasi i-validate pa muna nila. In other words, may violence. During election period, i-validate muna nila. That sometimes that can be very subjective Kagaya nung nangyari sa Lanao Sur, nag-ambush, mayor ang na-ambush. Sinabi nila, no, this is not related, election-related violence because this is parang Rido. Rido. Excuse me, everything is Rido, everything is clan. When do you make the distinction? Kaya I really think, ito po the PNP should ask the National Statistical Coordination Board how to objectively measure this kind of things. Yung seasonality. When it's election period, how much more violence is there? And then you can attribute that, hindi ba? Opo. To violence. Finish. Wala lang investigation. Tapos ang dami-daming namamatay, hindi election-related. Excuse me. Pasagutin na po natin ang Philippine National Police. Nasa linya ng ating telepono si PNP Spokesman Police Chief Superintendent Generoso Serbo Jr. Yeah. General Serbo, magandang umaga po. Magandang umaga din po, Ma'am Winnie. General, can you tell us please, okay, ano ang exactly yung, nagbigay kayo ng report, how many private armies have been dismantled? Ganito po yan, Ma'am, Nung 2010 elections kasi, we have monitored 103 private armed groups. And for this year's election po, sa talaan po namin, meron po kaming 48. Pero maitagtag po na rin po na sa ating kampanya po against private armed groups. More than 200 na rin po ang mga membro natin na nahuhuli at more or less the same number of firearms na nakukumpiska from this members. So, I would say, yun nga po, kontrolado naman ng PNP itong pagmamonitor at pagbabantay sa tinatawag natin private armed groups. Colonel, General Serbo, you have 48 armed groups still left. Sinabi nyo, you started with 100, over 100. How do you, paano nyo kinakalas yan? Anong ginagawa nyo? And if you could do it, if you could remove 58, why couldn't you remove the rest? Ano yung, alam nyo pala na, you have already identified them. What is the process by which yung talagang kinakalas nyo? Anong ginagawa nyo? So, ganito po yan, Ma'am, yung itong 48 groups na to, ito po ay talagang masasabi natin na potential na pwedeng gamitin ng ating mga kandidato. Ngayon, for those members na mayroong pinaghihinalaan namin na kumahawak ng sabihin natin mga loose firearms, we file search warrant upang sa ganun ma-raid po natin yung kanilang pinagbukutaan. And for those PAG members na mayroon pong sabihin natin existing warrant sa arrest, hinuhuli po natin yan at ginagawa ng kampanya. Pero maidagdag po rin po, Ma'am, na dito sa mga PAGs na ito, mayroong mga membro na at this point, nasususpensahan pa lang po natin na pwedeng gamitin, pero hindi pa namin pwedeng hulihin.
kasi wala pa ho kaming maikakaso laban sa kanila. Aha. Although pag sila'y gumalaw na masasabi nating labag sa batas, ang PNP po ay naandyan upang arrestuin sila. Alin ba? Itong pag-groups na po na ito, hindi naman po talaga ito pwede na namin hulihin ngayon, ano? Depende po kung makakakita kami ng violation. Ito yung potential lang at pwedeng gamitin ng ating mga kandidato. Alam lang po natin they exist. So 2010, there were 100, how many? 103. 103 po. 103. 2013, there's going to be 48. So am I to understand, General Servo, that by 2016, there will be less than 10 armed groups, private armies? Ganun ba yan? Ayan ba ang ginagawa nyo? Kasi ang operation nyo is to remove all of them eh. Yes po, yan po Alright. ang objective ng PNP. Pero maitagdag po rin po, ma'am, na normally kasi pag nagkakaroon po tayo ng ganitong electoral exercise, may mga grupo na while may nabubuwag po tayo, may mga grupo na more or less nabubuo ulit kasi nagiging seasonal din po ito eh, na nawawala din after the election at pagdating po ng election, may grupo na nabubuo. Kaya importante talaga na ipakita natin na may strong result yung ating pamahalaan against them. So, kaya to discourage these groups from forming. General Servo, maiba po ako dito po sa usapin naman ng New People's Army. Ito hong insidente involving Mayor Ruth Gingona at recently naman po is si Governor Arturo Uy ng Compostela Valley. Ang nangyari pong karahasan dahil hindi raw nagpaalam yung mga nangangampanya sa NPA. Nagpapaalam na po ba talaga tayo dapat ngayon sa NPA General? Ano pong ginagawa ng PNP tungkol dito? Well, unang-una kasi nga po itong New People's Army, merong kampanya, yung tinatawag nilang campaign to win at campaign to permit to campaign, campaign to fear, yung sa pangangampanya at saka yung permit to win. Ito po ay lagi nilang inululunsad tuwing may eleksyon at layunin nila rito ay makalikom ng pera mula sa ating mga kandidato. So sa mga ginagawa po nilang operation lately, with that statement din na dapat magpaalam sa kanila, it is more of mga masasabi natin na mga propaganda statements na lang Kasi actually wala naman silang teritoryo na masasabi natin kontrolado dito sa bansa natin. Although we do admit na meron tayong NPA na grupo, more or less 4,000 po lahat yan, na nakakalat nationwide, na nag-ooperate sa ating mga remote o mountainous regions ng bansa po natin. And from time to time, talagang sumusulpot at nag-ooperate, nananambang at nagdurukot ng ating mga government officials. Pero mali namang din sabihin na dapat magpaalam muna sa kanila bago makapagkampanya yung ating kandidato. So, in other words, ito ina-address ng ating Philippine National Police. Kayo ba nag-address niyan o yung army or the military? Sino ba ang in charge dyan? At saka ng Philippine National Police. At saka ng other security agency. Pinagtulungan po namin lahat. And you're together with the army and you still cannot, hindi nyo pa nakokontrol itong mga taxes and mga outposts ng mga NPA. Ganun ba yon? Hindi naman ma'am sa hindi nakokontrol. Actually, kung ikukumpara pa rin po natin yung ating successes against the insurgents, ang laki na po rin ang ibinada ng ating grupong NPA. From the 26,000 po noong 1986, sila po nasa mga 4,000 na lang. General Servo, opo. Kilala pa rin naman po talaga natin na sila threat groups pa rin. Pero yun nga po, pinagtutulungan naman po ito ng ating pamahalaan. General Servo, maraming salamat po sa panahon ninyo. Thank you for joining us, sir. Si PNP Spokesman Police Chief Superintendent Generoso Servo Jr. At Tito Winnie, maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig. Pero mukhang masagal pa rin mga kapuso. Have a nice day.